Good morning, Collegiate Taricans! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Happy Tuesday morning po pala. Mga ka-OG, so narito na naman nga po ako ang inyong lingkod si Gandara para maghatid po sa inyo ng mga latest na update and fresh na balita hinggil po sa TVJ and Legit Taricans. And for today's video nga, eto ang atin pong mainit na chikang hatid sa inyo ay pumapatungkol dito po sa pagkakabuking nitong Itbulaga Tip. So ganito po pala yung kanilang ginagawa, na booking po tuloy sila. Yan po ang hirap kasi kapag hindi nakikipag-ugnayan. Nasasa publiko po tuloy. So nalalaman po tuloy ng publiko ang mga galawan po nila. Kaya naman napaka-importante talaga na always keep in touch, lalo na sa inyong mga TV audience kasi sila na nga lang yung nanonood sa inyo, tas ganito pa yung magiging experience, kakaunti na nga lang ang kanilang viewers, ang kanila pong taga-suporta, tapos ultimo sila sarili nila sisirain pa nila, di ba? We don't know the whole story, kaya mamaya ay pag-uusapan po natin Collegiate Taricans. Ano nga ba itong binuking ng kanila pong TV audience? Pero bago yan, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, maaari mong pindutin ang subscribe button. Nandyan lang po yan sa baba. Libre lamang po i-click ang subscribe button at notification bell. Kaya wag na kayong mag-atubili para maging updated at una po kayo sa mga nilalabas po nating balita. Kasi kapag nakaano po kayo, pag na-click nyo po ang notification bell, ay manonotified kayo every time na magpo-post po tayo ng bagong reaction na video. Samantala, narito naman ang ilan sa mga napili po natin i-shoutout for today's video, Collegiate Taricans. So, shoutout and good morning, Sir Nathan Wayne de Vera, Sir Roy Mogol. Ayan, hi Miss Gandara, pa-shoutout. Grabe, ganda naman talaga ng boses mo, nakaka-inlove. Grabe nga naman yun, ang galing nyo talaga mambobola, Anyway, sabi pa dito, shoutout din po pala dito kay Miss Catriel Marshall Tombok, o Marshall pala. Tombok. Sabi naman ni Joey Boy Stevens, good evening, beautiful. Grabe nga naman na ating mga solid supporters. Hindi ko alam kung ano po ba ang kurso nyo. Saan po ba kayo pumapasok? Sa Pa-Falls Class University? Anyway, shoutout din po dito kay Miss Mendoza Jovi. Ayan, at tumako na nga po tayo at pag-usapan ng atin pong sentro ng update ngayong umaga. Isa nga pong audience, TV audience or supporter po ng tape ang siya nagkomento po sa kanila na kung saan ay bakit daw hindi po siya natatawagan. Gayong siya raw po, yung isa po sa mga nanalo sa QR code nila na yan. Ano kayang meron, Nagtatanong po siya, ano daw po ba ang process? Bakit hindi pa rin po siya tinatawagan? So, siguro gusto niyang maklaim yung papremyo niya, pero mukhang walang nag-aano sa kanya, nag-a-assist, walang nagbe-message, walang tumatawag. So, hindi niya alam kung papaano. So, sana kasi ino-orient po nila para hindi po nalilito at ayan, napupunta po tuloy sa publiko na nalalaman po tuloy ng publiko na palpak po ang trabaho ng staff ng Tape Inc. Pero ngayon, awan ko kung okay na ang problema. Pero ayun nga, sana lesson learned po sa kanila yan. Dahil ang mga viewers po, yan na lamang po ang kanilang mga supporters. Kapag nawala pa po yan, ewan na lamang po talaga kung saan po sila pupulutin. Baka po sa kangkungan. Well, good luck na lamang po sa kanila. Iba po talaga, walang ganitong mga issues nung nasa TVJ po ang Itbulaga. So, parang anong dami na ang daming naging problema mula nung hindi na po TVJ ang umahawak. Kakunti na nga po ang views nila sa kanilang social media, sa kanilang ratings, 'di ba? Pababa po ng pababa yung kanilang analytics, tapos ganito, may mga magrereklamo pa or should I say, hindi man nagrereklamo, ang nananawagan
Ayan, sabi nga po dito ay na good afternoon po, nanalo po ako nung Lunes sa QR pero di pa po ako natawagan. Paano po pala ang process po? Salamat po. So ito po ay ng mga nakaraang linggo pa mga Kaligit Tabricans, and ayan na nga, kung until now hindi pa rin po yan natatawagan na ay mukhang may problema sa staff ng Tape Inc. And kung hindi naman po agad-agad makukuha po ang papremyo, so dapat po ay ipaalam na lang po nila yung tamang proseso. Samantala narito naman kung saan ay tila pati po sex bomb ay kanila pong kokopyahin ayon po dito sa mga observer na mga netizen. So parang girl group na naman po ang bubuuin ng Itbulaga. Wala namang masama na bumuo sila ng girl group. Yun nga lang, it actually copy nga ang TVJ made masa based na sex bomb girls. So hindi pa rin po sila nalalayo sa anino po ng original na Itbulaga. Samantala, ayon naman dito kay Sir Norberto Ragin, shoutout, magandang umaga. Bakit hanggang ngayon hindi pa makuha ang aplikasyon ni Henyo sa IPOPH? Wala naman, kaagaw naman siya. So, tungkol po dyan sa application ni Sir Joey De Leon for entertainment services sa IPO, kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakaintindi ko sa mga interviews na mga narinig po natin ng mga nagdaang araw, matagal po talaga kapag ka-entertainment yung ipaparegistered. Kapag mga segment parang mabilis lang kasi kagaya nung kala ko matagal din yung kay yung kay Echo kasi 'di ba yung kay Sir Joey De Leon hindi pa naaprubahan. Nauna yon kaysa kay Echo. So iniisip ko nung mga dati baka mauna pa si JDL bago si Echo. Pero since mas tila nauna pa itong si Echo kay JDL, ganun nga, mabilis lang po kapag mga segment po ang ipaparehistro. Pero for entertainment, ipaparehistro mo yung mismong show, matagal na proseso. Ewan lamang din po Kaligit Tabricans, pero ang praying naman po natin, andun lang po tayo parati sa prayer na sana aprubahan po yaan na hindi man po ora mismo, basta kanila pong aprubahan yan. At least meron po tayong iniintay at inaasahan, 'di ba, na mapapasa kanila ang Itbulaga for entertainment services. So kung maaprubahan man po pati kasi yan, sabi nga lang ito, magsisilbing ebidensya lamang nila na sila ang tunay na may-ari. So hindi pa talaga ito yung main case na tinatawag. Ebidensya lamang po nila, magiging ebidensya lamang po nila ito para sa main case na kanila pong ipinaglalaban sa korte. Samantala, ayon naman dito kay Miss April Cordero, talagang gaya-gaya talaga sila. Pasasaan at mawawala na views niyan kasi walang original na mga segment yang mga yan. Number one talaga ang TVJ Legit Adabricans from Nueva Ecija. So shoutout po and magandang umaga Miss April Cordero. Sabi naman dito ni Rudy TV Official, ayan, ma'am, bakit hindi mo itanong kung si Ma'am Lala Soto ay member na ng MTRCB noong panahon ng 2019 dahil si President Bongbong Marcos ang nag-appoint kay Lala Soto. Kaya nga po yung PEP-PH po kasi ang nag-post noon na kung saan ay sabi po niya sa caption ay kung naalala nyo ba kung nasuspinde rin sila no year 2019. So parang gusto po nilang sabihin na na hindi man lang nasuspinde boy to boy na naghalikan live. Pero yun nga, sabi nga po natin ay wala naman pong bata doon. Hindi naman po ito segment na pang bata. Unlike po sa It's Showtime. At the same time, bakit nga yung mga commenters, yung commenters po kasi doon ang nagsasabi na Lala move daw, na galaw-galaw, Lala Soto. Bias daw talaga si Miss Lala Soto. So, ayun nga, isang malaking sampal sa kanila na
si Miss Lala Soto na ba ang MTRCB chairwoman noon? Parang hindi naman. Yun, sana ay fact check din po muna bago i-call out si Miss Lala Soto. Year 2019 po kasi yun. Samantala, ayon naman kay Sir Michael Panganiban, hayaan nyo na, aangkinin naman yan ng tape. So, kung mapatawag daw po na MTRCB, ay Tape Inc. naman ang mapaparusahan dahil sila ang umaangkin dito. Anyway, sabi naman ni Fane Munoz, shout out, kung iniba nila ang name at lahat ng palaro o pinagagawa nila, di sana tahimik sila nagsho-show sa GMA. Kaya lang, ang mga tambaluslos matitigas ang mukha. Pinagpipilitan ang di naman sa kanila. So, definitely, meron po kayong punto sa sinabi po ninyo. Kung iba sana po ang title nila at mga segments, sana ay matahimik silang nagsho-show. Wala pong mga bashers. So, puro pagsuporta lang. Dahil kung magkakaroon man ng bash, baka ito po ay patungkol lang sa mga ratings. Pero yung galit ng mga tao, hindi na po papakalman ng mga netizen o kagaya ng mga legit Davricals. Yung mga supporters nila kasi at the end of the day, ay hindi na sila itbulaga. So, yun lang po muna ngayong umaga. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.